Well, astig yun lang. Masculine. Sometimes, irresponsible. Hindi sila matyaga. May mga lalaki din naman na matyaga. Example, sa babae, matyaga manligaw, mayroon din naman na kapag, hindi na. Mahilig sa chicks. Chicks. Okay, astig, liga, gano'n. Nagsusot ng tamang damit. Hindi lalamya-lamya, walang arte, gano'n. Ano ba? Gentleman, mga gano'n. Outlaw is God yung binitaw natin siya yung strong and have a strong personality, and then he is the head of a family. And then sabi na sinasabi natin ang overpower when it comes to gender. Malakas. I see. Kaya lahat ng trabaho. Strong, honest, obedient minsan, and then sometimes responsible. 50% responsible, 50% not. Kailangan matutuno. Kumilos. May isang salita. Pero nung natural sa mga lalaki, hindi sa babae, pag-believe. Chicks! That's men. Tall, dark, and handsome. Bastos. Lagi mong bastos. Beautiful. Quite maybe. Pag girl ka, girl talaga, feminine, gano'n. Man's weakness. Man's weakness, girls, magulo. Magulo ang girls. Paiba-iba ng isip. Tupakin. Ano pa ba? Pero ang girl, tapat yan. Tapat ang girl. Pag sinabi niya na ikaw lang, ikaw lang. Gusto ng girl, siya ang apple of the eye, siya sa kanya ang attention. Tapos, may mga girls na OA, magselos, mga ganon. Pero ang girls, responsible. Responsable ang babae. Babae ko eh. Kasunod-sunod lang sa natin. Wherein, siya ay mayroong big personality na dumilited din sa siya sa mga sinasabi ng lalaki when it comes to personality, when it comes to attitude. Sila naman yung mayroon silang mataas na quality na explanation tungkol sa mga nangyayari sa buhay. Vicente, mait, friendly, sweet. Number one, maayos mo na wait. Mukhang babae talaga, ha? Detalyado ang sinusuot. Kailangan. Sexy. Ano yung pag sinabi naman nating babae, minsan may mga babae mas magaling pa sa lalaki. Diba? Magpapay sa trabaho, pagsalita. Normally, pag babae, sinasabi na rin natin na parang kasukat na rin ng lalaki. Kasi kung anong nagagawa ng lalaki, kadalasan nagagawa na rin ng babae. Diba? Fragile. Babae. Babae fragile. Maliit, petit, sexy, mabait, submissive. Family. Yung sa bahay, ano ba ba? Family, friends, tsaka mentors. Mga sinabi ko na yan.
By experience, ay nakakita ko sila araw-araw, nakakasalungan, mayroong personality. Social construction. Tingnan ko influence. Siyempre, kung nasa scripted eh. Okay. Pag lahat ng mga female, may hint siya doon na pagka naman lalaki, ganun din. Descendant tingnan. Depende sa ads na nakikita ko. Through experience, media. Dapat ganun. Kasi mahilig ako sa pocketbook. Pocketbook. Oo. Saan pa? Tagalog, English, romance. Kaya nga, parang nakikita ko pagka lagi, tapos natin lalaki. Gusto ko, matangkad. Kaya naging ko lahat ng naging boyfriend ko, matangkad eh. Hindi ko mababa sa 5'8". Kasi yun na, malaki epekto. At saka syempre sa mga movies, meron bang pangit na, walang pangit na, di ba pag movie, yung pag sabing lalaki, movie star, movie actor, sigurado gwapo. Pagka movie actor ka, napangit ka, sigurado comedian ka. Yun. Kinalakihan ko dahil lumaki naman kasi sa kalsada, yung mga tambay-tambay. Halubilo na mas minute sa akin yun. Kaya siguro naisip. Saka parang ako, inaano ko na sa personality. Yung mga may edad sa akin na nabiging barkada ko. Siyempre kasi kapag nagkambarkada mo, mas minute siya, mas maraming minute. Ngayon, pag dumating na ako sa pagdaran, ako na may nag-edad, kaya ko na pakisamahan yung mas bata sa akin. Kasi na-experience ko naman. Sa yung media, naka-influence ba yun sa'yo? Media? Yung nakikita mo sa mga palabas, sa mga nakikita mo sa mga project? May mga type na nagagaya ko sila. Yan, mga actor, mga artista. Diba, idol mo ba kasi, kailangan, forma kayo, nakabalik ko na short eh. Nauso yung kid nila yun, nagpaaba ka ng buhok. Diba, doon nauso yung kid? Mga tiga-ponsi na nakabibwisyon. Na influence sa akin nun, so bakit nakuha yung thinking na yun, syempre, yung nakaka-boost kasi siya ng confidence eh. Pag nakikita mo, napapanood mo na yung mga magagandang girl na, halimbawa sa Starstruck before, pagpasok nila, hindi naman sila ganun, di ba? So, makikita mo na, may change pa lang nangyayari, di ba? Pwede pa lang magbago na, kahit ang pangit na maganda, mga ganun. Tapos sa attitude naman, positive is, ayun nga, nakaka-boost siya ng confidence, yung tiwala mo sa sarili mo, parang umaangat siya. Kaya pala, yun. Sa guys naman, siguro positive is, ayun, natututo sila kung paano maging responsible. Pag may mga napapanood ka ng mga palabas na nagtuturo na ang man, ang lalaki, dapat responsible yan. Natututo din sila na, maging independent, ayun. Nakakilala yung pananamit ng isang artista ganong kapurna. So, parang na-idolize na yun. Hindi lang sa pananamit, o timo sa buhok, sa mga accessories sa katawan. Malaking factor talaga yung media kasi nakaka-develop ng mental awareness ng bata. Kung ano ba dapat gawin pag nakikita, gagayin mo ba ito? Hindi, parang ganyan. Hindi yung mga epektong naging maganda, yung mga naging epektong pangit. Una-una, hindi mo naman kailangan idolin yung galaw nila kasi mayabang nga, hindi tama. Pero magandang tingnan. Pero masama pala kasi yung mga tingnan na hindi pala maganda yung mga ganun po. Napalagano na kapag natin eskwelahan ka, private ka, tapos ganyan maka-shorted ka, di mo bawal ba? Tapos, iba naman, nakaka-inspire kasi idol naman sila.
liberated na rin. Mm. Nagiging liberated kasi may mga nakikita na, di ba, alam mo yung palabas, tapos, ayun, pagiging liberated na nagiging showy, para maka-attract, nagiging showy, di ba? Yun yung mga negative. Tapos, yung sa attitude, nababago din, kasi, parang kapag nakikita mo na may pag-asa ka pa pala, na gumanda, halimbawa na lang, pag maganda ka na, di ba, may mga palabas kasi nakakapagpabago ng attitude ng isang tao. Yan. From positive, nagiging negative. Sa guys naman, ang negative na tingin ko nakukuha is, pagdating sa media, is, ayun nga, yung sa pagiging liberated nga kasi ng mga girls, di ba? Nagiging sila, naging off ng limit. Tapos, alam mo yung palabas na halimbawa, sa My Husband's Lover. Oh. Di ba yung Husband's Lover? Sa sobrang hindi nakagandahan ng ayun. Parang hindi naman kasi siya tama, no? Men. Di ba? Tapos niloloko mo yung girl, ganun. Parang, fault na yun. Mali. Sabi ako ito ng television, News lang. So, parang to accumulate Para malaman ko yung everyday na nangyayari. events. Basta, gusto ko Tagalog para mas ma-appreciate. Talaga na ito talaga. Hindi talaga natatapos ang araw talaga. Kunyari na-miss ko yung mga 6 o'clock na news. Kailangan hintayin ko yung pang 10. Part na ng buhay ko talaga ang news. Tapos, sa internet kasi, di ba? Sa internet din, Yahoo. Mas una ko talaga siyang binubuksan kaysa sa Facebook. Kasi gusto ko nagbabasa ng world news. Nade-depress. Depressed, bakit? Depressing. Dumating yung time sa akin na start akong magbasa ng news. Lalo na yung nakita ko yung namatay na bata. Yung 14 years old na bata. Oo. Kaya 14 years old na bata na pinatay dahil lang yung sa meron siyang maling sinabi na parang feeling ko wala nang freedom. Although sa world naman, kaya na pala yung nangyayari. Pinatay na 14 years old. Okay lang. Bakit? Siyempre, may kanya-kanya kasi tayong responsibilities. Ayun nga, napansin ko nga din yun. Siyempre, yung ibang girls, gusto na sila nag-work. Tapos yung guy, nasa bahay, nag-aalaga ng bata. Di ba, parang hindi naman maganda na ang responsibility kasi ng guy is to work, to earn money para sa family niya. And na ginagawa ng babae. So, sa sobrang hindi naman pangit, pero sa kapangitan ng economy ngayon, na-apektuhan nga yung gender, na hindi ako adjust sa kanya kasi nga, yun, ginawa ni Lord tayo, may kanya-kanya responsibility. Men sa labas, women sa bahay. Minsan nga, yung mga mabibigat pa na trabaho, di ba, ginagawa ng babae, Dahil yung lalaki, hindi siya responsible dahil alam niya na kaya naman ng babae na gawin. So, hindi niya na ginagawa. So, parang nasa na yung pagiging lalaki mo, tol, di ba? Parang gano'n. Tapos, ano pa ba? Kasi, di ba, isa rin naging parang nagpapasara nga, nagpataas nga ng rate ng Philippines doon. Yung pagkakaroon natin ng dalawang president na babae. Tapos marami na kasing babae na nagkakaroon ng position sa government. Kataas talaga. Nung nag-start na nagkaroon ng leader na girls. Pero ang sabi kasi is man dapat ang leader. Pero nagkaroon tayo ng girl na leader. So, dun naman, sa side na yun, parang agree or disagree. Hindi naman. Ikaw, ano sasabi mo? Sa akin naman kasi, kung okay lang naman siya eh. Though, dapat niya talaga lalaki. Pero, kung nagawa naman kung nakita naman natin na may mas magandang change na dala, okay
lang siya. Pero sabi nga talaga, ang man dapat ang leader. Diba? And girls will submit to man. Parang gano'n. So, hindi din talaga siya, hindi ako agree na nagpapatay siya. So, okay lang sa'yo na para kasing in term nila dyan kakaroon ng discrimination. Kaya marami din talagang mga organization na parang inaano nila, parang yung ng mga babae. Yung rights ng girls. Kasi parang kasi ganun. Kakaroon ng Discrimination. Dinidiscriminate ang babae. Di ba noong panahon gano'n? Dinidiscriminate ang mga babae. Kaya kasi naman talaga, may karapatan naman talaga ang mga babae. Pero, mas malaki kasi ang responsibility na binigay sa lalaki. Di ba? In terms of leadership, in terms of ganyan. Kumbaga, ulitin ko lang, may kanya-kanya kasi tayong dapat na responsibility. May kanya-kanya tayong dapat na gawin. Ang babae, iba sa lalaki. Ibang lalaki sa babae. Di ba? So, sa tingin ko sa ganyan, dapat respect na lang sa isa't isa eh. Kasi mga una-una kong tanongin, na sinasabi nila, okay lang naman daw. Kasi nga naman, sa buhay nga natin ngayon, kailangan natin maging practical. Maging practical. Kaya ako hindi talaga eh. Kasi, pwede ko ipasok yung pagiging Christian dyan. Pwede rin, Perspective Hindi mo. kasi, sabi nga kasi diba, woman must submit to man. Parang ganon. Na man ang leader. So, yung pagiging practical, kailangan mong maging practical. Pero, wag naman yung OA na sasabihin mo na sa sobrang hirap ng buhay ngayon, pati ikaw, pati yung responsibility. Minsan kasi hindi na ginagawa ng guys eh, kasi alam lang kaya namang gawin ng babae eh. Wala naman tayong problema pagdating sa ganyan. Actually, sa Pilipinas, accepted na yan. Kung yan ang sinabi ko dati, kung ano yung babae o ano yung lalaki, minsan hindi mo na ma-identify pagka sinukat mo yung ability ng babae at lalaki. Di ba? So, parang pares lang sila. Pero ngayon talaga, natatanggap na rin natin yung mga bagay na yan. Depende nga, tulad na sinasabi ko, sa ability ng isang tao, babae man siya o lalaki, nagiging open na yung mind natin sa mga ganyang aspect. Tsaka hindi lang naman tayo, no? Tsaka nakikita naman natin, kapag ang isang lalaki ay gusto mong parang babae, nagagampanan naman niya yung mga bagay na dapat niyang gampanan. Minsan nga, di ba, may mga Becky, na mahusay pa talaga kaya sa mga lalaki, lalo sa trabaho. Meron din naman ng mga tibuli o tomboy. Tibuli. O ano tawag doon? Sa lalaki na yun, sa mga tomboy na ganyan. O basta yun yun, no? Na talaga namang mahusay, hindi na sa gawain sa opisina o sa bahay. Siyempre, sa sports, may mga ganun din mahusay. Talagang equally na sila. So, hindi naman Pero siyempre, hindi ko naman pinupulaan yung tunay na lalaki at tunay na babae. Siyempre, iba pa rin yung nirerespeto mo lang yung mga tao sa kung anong kaya nilang gawin at gusto nilang gawin, lalo namat walang masamang ginagawa. di ba po sa kultura na kinag-gusto natin, tradisyon, karaniwan po talaga, babae po yung nasa bahay lang, talagang parang breadwinner sa mga pamilya. Kumbaga kasi pag sinabi mo kung kinuklose na yung gender gap, nagkakabaliktad na, pagkapuntay na yun. Parang nadidefine na yung cultures and tradition. Okay lang po sa'yo yun? Hindi parang hindi na napapahalagahan talaga yung pinag-gusto natin. Ako kasi as a person, hindi ko pwedeng itabi yung isang tabi yung mga tradisyon na gano'n. Yung kultura natin, yung babae, nasa bahay, yung lalaki, ang nagtatrabaho. Gusto ko pa rin namang mangyari yun. Pero sa kalakaran ng buhay ngayon, kung magkakaasawa ako, okay lang naman. Okay lang magtrabaho para lang sa pamilya at sa magiging anak namin. Wala problema doon. Kasi, sa totoo lang, mas madaling matanggap ang mga babae kaysa sa lalaki nowadays. Totoo yun. So, mas maganda magtrabaho siya. Okay, ngayon, kung hindi mo magtrabaho, siyempre ako magtatrabaho para sa pamilya. Pero, dito sa Pilipinas, pantay na talaga sila.